Rason, Pastor, bakit si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo? Ano bang dahilan, mga kapatid, bakit sinakripisyo ng Ama sa langit ang kanyang bugtong na anak na si Kristo? Totoo ba talagang may langit? At totoo ba talagang may impyerno? Mga kapatid, actually, bago pa madiskubre ng science ang universe, maging ang outer core o ang hell, tinatawag nating Hades o Sheol, sinabi niya ng Biblia na sa Genesis 1:1, di ba sabi ng Bible, sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Doon pa lang, mga kapatid, wala pa ang science, nandun ang salita ng Diyos. So, anong dahilan, Pastor, bakit ba namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Totoo ba talagang may impyerno? Yan. Yun po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Handa na po ba kayo? Okay. So, dito tayo. Nasabi dyan, what is hell? Yung background pa lang, di ba, nakakaano na no? Nakatakot na Nakakatakot naman talaga sa mga taong wala pa kay Kristo. Amen? Nakakatakot talaga. Isipin mo, nakakulong ka forever. Habang nakakulong ka, walang kain, nandun ka sa kalagitnaan ng apoy. Nakakatakot talaga, mga kapatid. At nais ko, mga kapatid, kung kakayanin, hindi pala rito, So, ipapakita ko sa inyo kung yung medyo maikli lang na video about hell. Kung kakayanin natin, kasi sobrang haba ng iba Nag-ano lang ako, ito lang, Ayan. So, Earth Layers Explained. Dito pinakita yung pagkakaano ng mundo. Pakinggan natin at panoorin natin kasi ito ay 3 minutes lang naman. 3 minutes and 21 seconds. Handa na ba tayo? Okay? Manood tayo. Okay. Radioactive decay from elements such as uranium and thorium keeps it in liquid form. Just like the inner core, the outer core spins faster than the entire Earth. That motion generates electrical currents, which in turn generates Earth's magnetic field and protects us from the harmful radiations from the space. Mantle. Mantle is Earth's thickest layer, making up 84% of the Earth's volume. It is mostly made up of iron, magnesium, and silicon. It is dense, hot, and semi-solid. Temperatures here range from 500 to 900 degrees Celsius in the upper portion to over 4,000 degrees Celsius near the outer core boundary. Diamonds that we like to possess are made in the mantle. Most of the diamonds are formed at the depths of above 200 kilometers. These crystals are then brought to surface in the volcanic activities. The crust. Earth's crust is where we all live. It is like a shell of an egg. It is extremely thin, cold, and brittle compared to what lies below it. The crust is made of relatively lighter elements such as silica and aluminium. The thickness of crust varies largely. It may be 5 kilometers on the ocean floor and over 50 kilometers on the continents. So these were the 4 layers of our planet. I hope you learned something new today. Do not forget to subscribe, and I will see you in the next video. For our next story, let's talk about what goes on at the heart of the Earth. I'm talking about the Earth's inner core. It is a huge metal ball. It is made up mainly of iron, and it gets hot, anywhere between 5,000 to 6,000 degrees Celsius. What makes this core fascinating is that it spins. Think of it as one spinning top, that is the core, inside another bigger spinning top, that is the Earth. But the two do not spin together.
In fact, according to a recent study, the Earth's inner core is spinning in reverse. What does this mean for us? Here's a report. The Earth seems to have had a change of heart. We're talking about the Earth's core, the innermost part of the planet. Its spin has changed dramatically in recent years. According to a recent study, the Earth's inner core temporarily stopped rotating and then changed its direction. It's now going in reverse. This might sound bizarre and it invites a number of questions. Does this mean the Earth is also going in reverse? Is this apocalyptic? Well, not at all. But before we explain what this means for us, let's go back to Science 101. The Earth is made up of a lot of layers, and it's a volatile planet. The topmost layer is the crust. It's shifting. Then we have the mantle. This is where behemoth masses of rock flow. Go deeper and you will reach the core. This has two levels. The outer core, which is liquid. It holds molten metals that create currents. They conjure the Earth's magnetic field. So this layer is important. Go even deeper and you will find the inner core. This is a solid metal ball. About 70% as wide as the moon, and it rotates much like our planet. But here's the catch. The inner core rotates independently of our spinning planet, kind of like a spinning top inside an even bigger spinning top. And the two don't always cooperate. The Earth spins roughly 360 degrees in a day. That's how it completes a single day. But the inner core rotates about 1 degree faster than the Earth every year. So this causes time differences. Of course, 1 degree per year is not a lot. It's imperceptible to Earthlings, but scientists can track and measure the difference. When the core spins slowly, the liquid around it speeds up, so the Earth rotates faster. This shortens the length of a day, but the changes translate to merely thousandths of a second in a day. That may sound anticlimactic, but it's intriguing to researchers, especially since the inner core is a relatively newfound discovery. It was discovered by Danish seismologist Inge Lehmann in 1936. The question remains, why is the core going in reverse? Scientists are not sure, but according to the study, this could be part of a 70-year-long cycle of the core's movements, which sees changes due to the magnetic field. So the reversal in the spin can be part of the core's nature, even though the Okay, ganito lang tayo. So sabi rin mga kapatid, ang mundo ay nahati sa 4 na layers, tama? Okay. Una yung crust, yung ating tinatapakan. Sumunod, mantle. Sa dulo ng pinakababa ng mantle, ilang degrees? 4,000 to 9,000, 6,000 degrees Celsius. Isipin mo kung gaano kainit yun. 5,000 to 9, ano? 500,000 to 900. O isipin mo yun mga kapatid, ang kumukulong tubig, ilang degrees Celsius lang? 100 degrees Celsius lang. At sabi rin mga kapatid, crust yung tinatapakan natin, manipis lang yan. No? Susunod, anin natin yung detalye ng kapal niyan. Tapos yung mantle, sumunod yung outer core. Ang outer core mga kapatid, ito po yung mga molten iron. Mga tunaw na bakal. Yan yung sinasabog ng bulkan mga kapatid. Paangat. Siyempre may mga kasama ng lupa dahil aangat, di ba, yung putik na mga bakal na lusaw, aangat yan. So magsasama siya ng mga bato-bato, lupa at iba pa. Siyempre sunog din yun, di ba? At yung inner core, ito ay solid na bakal. Hindi matunaw-tunaw ng outer core. Isipin mo yung pagkakalikahan ng Diyos, di ba, sa mundo. Grabe. Okay, balikan natin. So, Pastor, totoo bang may impyerno? Hindi man natin nakita, pero ang science, karamihan sa mga scientists, ayaw maniwala na may Diyos, di ba? Ayaw nilang maniwala na may langit, ayaw nilang maniwala na may impyerno, pero tingnan mo, anong nadiskubre nila? Talagang meron. Amen? Kasi mga kapatid, hindi mo pwedeng pasinungalingan ang Biblia. Wala nang tatalino pa sa ating Diyos sa langit. Amen? Kapag sinabi ng Biblia, sinabi ng Diyos at yan po ay totoo, hindi po natin pwedeng kontrahin. Ayan.
Okay, ano sabi ng Biblia? Sa Matthew 13 verse 42. Who has ears, let him hear. Sa wikang Tagalog, kayo na may mga tenga, makinig kayo. Yung translation nito, iba lang bro ha. Hindi ko lang alam kung ito ay New King James eh. Pero sabi ng Biblia mga kapatid, kayo na may mga tenga, makinig kayo. Amen? Yan pong sabi ng Biblia. Sabi dyan, no, sa Matthew 13 verse 42, when the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. So mga kapatid, sino yung tinutukoy ditong righteous? Mga binanal. Tayo po yung mga Kristiyano. Hindi po tayo naging banal o binanal sa sarili lang natin. Tayo po ay binanal ng ating Panginoon. Amen? Sa pamagitan ni Kristo, yung kabanalan niya, nung si Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tinubos ang ating mga kasalanan, binuksan at kinilos ng panan ng ating mga puso sa pamagitan ng banal na Espiritu, sumampalataya tayo sa Kanya. Tama? Yung righteousness, yung kabanalang na kay Kristo, na ating sinampalatayanan mga kapatid, dahil doon, tayo po ay mga tinawag na binanal. Amen? Nilinis ng ating Panginoon. Sabi diyan, tayo mga binanal ng Diyos, someday, tayo ay liliwanag mga kapatid sa kalangitan, sa kaharian ng ating Ama sa langit. Alam niyo ba ang kagandahan? Na tayo pong mga mananampalataya, kahit tayo magkasala, hindi na makikita ng Ama sa Ama natin sa langit yung kasalanan mong nagawa. Yun ang totoo nun eh. Ang nakikita ng Ama natin sa langit mga kapatid, yung kabanalan ni Kristo na nasa atin. Kaya nga sabi ng Bible, meron tayong judge, meron tayong hukom sa langit. Sino magtatanggol sa atin? Walang iba kundi si Kristo. Si Satanas nag-aakusa, ayan mga anak mo, tingnan mo buhay, dumi-dumi, tingnan mo ganyan. Si Satanas, accuser of the believer, of the brethren, tama? Akusado siya, nag-aakusa siya. Pero mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, tagapagtanggol natin. Amen? Hindi na tinitingnan ng Panginoon ng ating Ama sa langit yung sala mo o yung mga sala mong magagawa pa. Ang tinitingnan ng ating Ama sa langit yung kabanalan ni Kristo na nasa iyo. Amen? Kaya kahit anong akusa ni Satanas, mga kapatid, no? Sa ating Ama sa langit, sa kalangitan, hindi na siya papakinggan ng Ama sa langit. Dati siyang anghel. Amen? Pinakamagaling na anghel, pinakamakapangyarihang anghel, pero nagmayabang siya sa Diyos eh. Aba, yung naglikha sa kanya, gusto niyang lampasan, gusto niyang sambahin siya ng mga anghel at nilikha ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Para bang microphone, ginawa ko. O dahil sabihin natin, nilagyan ko siya ng isipan, ng damdamin, abay, sa kanyang puso, sinabi niya, mas taasan niya ako. Eh di ba nilikha ko lang siya? Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Binaba siya. Kaya siya tinawag na devil, demon, ano pa? Serpent, Diablo sa Tagalog. Si Satanas po yun eh. Si Lucifer, isa lang po yun. So mga kapatid, kahit akusahan niya tayo sa harapan ng ating Ama sa langit, mga kapatid, wala na po siyang magagawa. Okay. Ano ba ang mga talata na sinasabi ng Diyos patungkol sa Biblia? Sabi sa Matthew 13 verse 40, mga kapatid, just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the end of the age. Sa wikang Tagalog, gaya ng mga damo na titipunin at susunugin sa tahuling panahon. Sabi diyan, ganun din naman ang mangyari sa katapusan ng mundo. Kukunin ng Panginoon, mga kapatid, yung sa Kanya, yung ani niya, mga kapatid, ihiwalay niya. Tayo po yung mga tupa. At mga kapatid, yung kambing, para bang damo, mga kapatid, sila po itatapon sa impyerno. At yung impyerno yan, itatapon pa sa lawa ng apoy. So mga kapatid, talagang, sabi nito, no, the Son of Man will send His angels. Ipapadala ng Panginoon ang kanyang mga anghel sa kalangitan, and they will gather out of His kingdom all causes of sin and all lawbreakers.
Akala natin yung mga taong masasama, mga taong kriminal, mga taong, kumbaga, naging matigas ng puso sa kasalanan, akala nila wala nang katapusan. O sabihin natin yung mga, kumbaga, sumasamba sa kapangyarihan, sumasamba sa pera, sumasamba sa mga bagay-bagay sa mundo. Akala nila walang katapusan yun. Sabi ng Panginoon, no? And all causes of sin and all lawbreakers, at silang mga hindi tumutupad sa batas, silang mga namumuhay sa kasalanan, pinatigas ng dyablo ang puso. Ano sabi ng Panginoon? Sila itatapon sa impyerno. Ayan o, sabi sa Matthew 13:42, basahin natin sabay-sabay. And throw them into the fiery furnace. Itatapon lahat sila. Mga kapatid, abay, ang salita po ng Diyos hindi po nagsisinungaling sa atin. Ang salita po ng Diyos ay nagbababala, nagpapaalala sa atin una na may impyerno. Kaya patuloy dapat tayong mangaral ng salita ng Diyos. Amen? At ito naman ay babala sa mga taong hindi pa nagsisisi at lumalapit kay Kristo. Ang kayamanan mo, kahit gaano kakayaman, hindi ka pwedeng iligtas yan, hindi ka kayang iligtas yan sa impyerno. Amen? Ang kabutihan mo, hindi yan sapat. Okay yung mabuti. Pero kung si Kristo wala naman sa puso mo, hindi ka pa nagsisisi, wala naman taong sinilang na mabuti talaga eh. Lahat tayo makasalanan. Amen? Pinaglihi po tayo sa kasalanan. Ngayon, kung ang tingin mo sa sarili mo, napakabuti mo, abay, sabi ng Biblia, hindi sa kabutihan mo para mapunta ka ng langit. Dahil kay Kristo, magsisi ka, sumampalataya ka, siya lamang ang daan patungo ng langit. Amen? Hindi rin po relihiyon. Abay, napakaraming relihiyon, mga kapatid. May relihiyon ka nga, lahat ng 4,000 mahigit na relihiyon, pinasukan mo na. Pero si Kristo, kung wala sa buhay mo, amen? At karamihan pa, mga kapatid, halos lahat ng relihiyon kulto, ayaw maniwala sa Diyos. Ayaw maniwala na si Kristo ay Diyos, amen, na nagkatawang tao. Ayaw maniwala na si Kristo ay napako sa kusang Kalbaryo para sa kanilang kasalanan. Ayaw magsisi, amen? Ayaw maniwala, ayaw sumampalataya kay Kristo. Mga kapatid, hindi po relihiyon ang daladala ni Kristo. Kaya hindi relihiyon ang makakapagligtas sa iyo. Bagaman tayo baptist, hindi dahil baptist ka kaya kaligtas, tama? Naligtas tayo dahil si Kristo ay sinampalatayanan natin, minsan natin kinanggap sa buhay. Amen? Praise the Lord, sapagkat ang baptist ang tuturo ng tama. Amen. Na kailangan mong tanggapin si Kristo. At kung babalikan mo, mga kapatid, ang history ng baptist, mga kapatid, paso, may baptist church ba dyan sa Biblia? Balikan mo, sino ba nag-baptize kay Kristo? Isang baptist. Hindi po siya protestante, hindi siya kung ano. Pag sinabi mong protestante, pasensya na, galing sa Katoliko, nag-aklas, nagprotesta. Kaya tinawag silang protestante. Ang baptist po hindi po nagprotesta. Bago pa lahat ng mga relihiyong yan, mga kapatid, nandun na si John the Baptist, amen, na nagbautismo kay Kristo. Balikan natin yung totoo, mga kapatid. At napakarami pang kulto na nagtatagtao. Isipin mo ha, angkin-angkin pangalang Kristo, pero ayaw nilang maniwala na si Kristo ay Diyos ang katawang tao. Sapagkat sa Diyos, mga kapatid, walang imposible sa Kanya. Ngayon, paso si Kristo nagkatawang tao, walang imposible sa Kanya. Kung gusto niya magkatawang manok, magkatawang kabayo, kung gusto niya Diyos, kaya niya. Pero sino bang mapapahamak sa impyerno, mga hayop ba? Hindi. Hindi po tayo. Tayo po yung mga tao, kaya nga siya nagkatawang tao. Amen? Anong sabi ng Bible? Etong mga lawbreakers na to, etong mga, kumbaga, nanlilin lang sa mga tao, mga kapatid, itatapon sila sa fiery furnace. Mga kapatid, sa lugar na napakalaking apoy. Saan ba yung pastor? Sinabi ng Diyos kanina, sa Biblia, sa impyerno. At sabi ng Panginoon, ang impyerno niya itatapon pa sa lawa ng apoy. Si Satanas at ang mga taong sumalangsang sa Diyos. Okay, sabi sa Matthew 13 verse 42, in that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Sipin mo yun? Sa lugar na kung saan napakalawak na apoy sa impyerno, sabi diyan,
na kung saan may mga iyakan, hiyawan, iyak. Mga kapatid, weeping. Pag sinabi mong weep, hindi lang yan cry. Ang weeping, mas malalim yan sa cry. Iba yung umiiyak ka lang. Pero ito matindi to. Pighati. Umiiyak ka pa, humahagulgol ka sa pighati. At sabi diyan, merong ngat-ngat na mga ngipin sa sobrang sakit. Yan po sinabi sa Biblia sa Matthew 13 verse 42. Mga kapatid, pag sinabi ng Biblia, totoo yan. Hindi mo pwedeng baliin yan. Amen? Kung ayaw mong maniwala, pupunta ka sa impyerno. Yun yun eh. Pero kung maniniwala ka kay Kristo, mga kapatid, ililigtas ka niya. Okay, sabi niyan sa Matthew 13:42, subalit tayong mga binanal ni Kristo. Tayo po ng mga sumampalataya kay Kristo someday, tayo po ay magliliwanag gaya ng araw sa kaharian ng ating Ama. Isipin mo mga kapatid. Actually, sa totoo lang mga kapatid, kahit dito sa atin, kahit ako bilang pastor, nung tayo pinapunta sa lugar na to, gumanda eh. Nabuhay. Sa totoo lang. May simbahan kasing baptist eh. May liwanag eh. Amen. Sa isang lugar na walang baptist, mga kapatid, madilim. Malamlam. Sa isang lugar na walang simbahang Kristiyano, mga kapatid, madilim, malamlam. Pero kapag yan inalagyan, mga kapatid, ng isang simbahan, ng tunay na Kristiyanong simbahan, baptist sa Diyos, mga kapatid, may liwanag dyan. Gaganda yung lugar rin, aasenso yan. Amen. Mga kapatid, sa totoo lang, sabi ng Panginoon, tayo po'y magdinining someday, gaya ng araw sa kalangitan sa kaharian ng ating Ama. Sipin mo yung liwanag na hindi sa atin galing. Yung liwanag yan galing kay Kristo. Yung kabanalan ni Kristo, tinanggap natin. Kaya sabi ng Bible, tayo ay mga tinawag na righteous, mga binanal ni Kristo. At someday tayo po ay magliliwanag sa kaharian ng ating Ama sa langit. Di ba kayo natutuwa? Hello? By praise the Lord for that. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil sa ating pagsikap, hindi dahil nasunod natin lahat ng utos ng Diyos, kung hindi dahil kay Kristo na namatay sa atin. Amen? Nag-alay ng kanyang banal at dalisay ng dugo para sa atin. Okay, sabi diyan, kaya nga, siyang may mga tenga, makinig. O may mga tenga ba tayo? May mga tenga ba kayo? Kahit po kayo mga kapatirang Kristiyano, may mga tenga ba kayo? Abay, makinig tayo sa sinasabi ng Biblia. So, what is hell? Ano bang impyerno? Okay. So, sabi ng Panginoon, darating yung time, no? Sa huling panahon, sa pagharap kay Kristo, sabi ni Kristo sa Matthew 25 verse 41, sabi ni Jesus, then He will say to those on His left, paghihiwalayin niya, yung mga tupa sa kanan, kanan kayo, di ba? Kanan, mga tupa sa kanan. Yung mga kambing sa kaliwa. Pag sinabi mo kasing tupa, tumutungkol yan sa mga Kristiyano. Pag pinag-usapan natin spiritual na bagay, no? Sabi diyan, hihiwalay ng ating Panginoon yung nasa kaliwa at nasa kanan. At sasabihin niya sa kaliwa, yung mga kambing, mga kapatid, depart from me, ye cursed. Sa wikang Tagalog, lumayas kayo, kayong mga sinumpa. Isipin mo yung mga tao palang hindi nakakilala kay Kristo, tinawag ng mga sinumpa. At hindi sila makakaharap sa ating Panginoon someday. Nakakalungkot po mga kapatid. Ano sabi ni Jesus? Depart from me, ye cursed. Saan? Saan sila pupunta? Into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Abay mga kapatid, sabi diyan, depart from me, into. Lumayas kayo. At sabi nun sila, kayo itatapon, patutungo kayo sa walang hanggang apoy. Hinanda sa inyo kay Satanas at sa kanyang mga anghel na nagrebelde rin sa Diyos. Yan ang sabi ng Biblia mga kapatid. Ang Biblia po mga kapatid ay hindi po nagsisinungaling. Mga kapatid, hell is eternal fire. Kung merong eternal life, langit yon, eternal life, buhay na walang. Ito naman, eternal fire, walang hanggang apoy.
Isipin mo mga kapatid, at kala mo wala silang kasama ron. May kasama sila. Doon din itatapon si Satanas, ang diablo, at ang mga anghel na nagrebelde kay sa Diyos, sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yan bilang Kristyano ha. Dagdag ko lang ito. Totoo ba yun, pastor, na pag namamatay ang tao, nagpaparamdam pa sa atin? Hindi po totoo yun. Hello? Pag namatay ang tao, matik yan, ang kaluluwa niya hiwalay. Kung siya'y Kristyano, langit yan. Wala nang paraiso ngayon na, langit ka agad yan, mga kapatid. Dati may paraiso pa. Pero nung si Kristo'y namatay, nabuhay muli mga kapatid, nag-preach siya dun sa impyerno, sa hell sa paradise, kasi parte yun ng hell, yung paradise Pagkatapos siya mag-preach, mga kapatid, yung mga mananampalataya ng Old Testament, kinuha niya na. Nung panahon niya, nagpakita ito sa mga tao, as in nakita pa nila, pero umalis din sila. Nakuha nyo? Pagkatapos ng 40 days, dito kinuha na mga kababayan natin yung ang tao raw, may 40 days pa, wala na. Nung time lang yun ni Kristo. Amen? Nung sila'y umakyat na mga kapatid, ginuha na ng ating si Kristo, umakyat na sa langit mga kapatid, tapos na po yun. Wala nang sumunod. Ang tao pag namatay pagkatapos nun, hindi na bumabalik sa bahay ng kanyang namatayan. At hindi na nagpaparamdam po. Pag may nararamdaman kayo mga kapatid, hindi po yun ang kamag-anak nyo. Naaamoy ko si ganito si Papa yun si anak ko yun Huwag kayo maniwala. Yung po yung mga evil spirits, mga mandaraya. Yung po yung mga dating anghel, mga kapatid, na kinokopya yung mukha, kinokopya yung amoy, kinokopya yung ramdam ng mahal mo sa buhay. Ayun si ganito, nagparamdam sa akin, si ganito, ganyan. Hindi po yun totoo. Yung po ay mga masasamang espiritu na nandaraya. Mga espiritu yung mga yan Yung mga anghel na yan Ano sabi ng Panginoon? Ang diablo si Satanas at ang mga dating anghel na nagrebelde sa Diyos. At yung mga sino? Yung mga kambing. Yung mga taong masama, hindi nagtiwala sa Diyos, hindi kinilala si Kristo bilang Panginoon Diyos, tagapagligtas, sila'y itatapon kasama ni Satanas, ng diablo, at ng mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Mga kapatid, saan, pastor? Itatapon sila saan? Sa walang hanggang apoy. Mga kapatid, hell is o has eternal fire. Walang katapusang apoy. Nakuha niyo mga kapatid? Masarap kaya doon? Ilang degrees yun? 5,000 to 9,000 degrees Celsius. Samantalang yung tubig lang na mainit, mga kapatid, 100 Celsius matilampisakan ka nga lang, di ba? Lusaw, mamamagana, sa Jollibee, buo yan. Lumubo, kabilaan. Buti, hindi ko na isa na gano'n yung dali, mga kamay ko sa lutuan ng burger, Talagang, ko yun, alam ko, nadadapa ako, Yung mga bilisan sa Jollibee, kala mo, pati singit mo, akala mo, naka-aircon naman sa Jollibee, sa McDo, ganito, ganyan. Sarap ng trabaho. Naku po, lahat ng lalabasan ng pawis mo pag nagtrabaho ka lalabas. Alam mo, ganun kadali. Nung una, nag-apply ako, naka-long sleeve pa ako, siyempre, puporma ka. Pampila, pagdating sa loob, grabe bro. Basang-basa, ultimo, suot ko sa loob, sando. Ay, grabe. Walang singit mo na hindi mababasa ng pawis. Ay, yung palang yun muntik na ako madapa. Grillman, paluto ko ng ganito sa pagmamadali ko. Kung nadulas ako, imbis na maganon ko to sa luto ng burger, talagang tiniklop ko Tiniklop ko, alam mo, babagsak ko, at ginanong ko kaagad to. Ayun, kabila. Logo. Tapos magugas ka pa ng mga plato, ng lalaki ng kawali. Pumutok ang hapdi. No choice ka, trabaho mo yun, titiisin mo na. Mga kapatid, ito, pambira, walang hanggang apoy. Ranges from, ilan yun? 500,000? 500,000 to 900,000 degrees Celsius. Grabe mga kapatid. Walang matitira sa iyo Kung bagay lang mga kapatid, hindi ka pa bumabagsak, wala na.
abo ka na lang eh. Isipin mo yung mga kapatid. Pero ang malungkot doon, yung malay mo nandun, yung ikaw mismo nandun, pero hindi ka mamatay-matay, ramdam mo lahat ng sakit. Wow. Sabi doon, there shall be weeping and gnashing of teeth. Wow. So sabi dito, hell is eternal. Ang impyerno po yung mga kapatid, walang hanggan. Bago pang lahat mga kapatid, nandun ang mundo, nandun na ang inner core, nandun na ang outer core, nandun na ang crust, nandun na ang mantle, nandun na ang crust. Bago nung sabihin ng paano, magkaroon ng mga halaman, magkaroon ng mga hayop, magkaroon ng mga lupa, nandun na po mga kapatid ang outer core, ang impyerno. Nakuha niyo mga kapatid? At ang mga taong itong walang pagkakilala kay Kristo, they won't be alone, hindi sila nag-iisa ron. Isasama doon mga kapatid, mga kasama sila. Mga anghel na nagrebelde sa Diyos, ang diablo at silang mga hindi sumampalataya at tumanggi sa ating Panginoon. Silang mga makasalanan. Hindi sila alone. Yun nga lang, hindi sila nagkakita-kitaan sa sobrang luwag. Mga kapatid. At papansin mo pa ba yung makita mo sila? Hindi na eh. Nandun ka sa 900,000 degrees Celsius. Wow. Maghahanap ka pa ba ng kasama o ihaw ka na lang ng hiyaw? Weeping, mga kapatid, matinding panagoy, matinding hagulgol sobra, matinding paghiti, pighati, at sa sobrang sakit mga kapatid, talaga namang yung mukha mo hindi na mapinta. Mga kapatid, hell is eternal. Kaya mga kapatid, kung may mga mahal pa tayo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, anong dapat nating ipanalangin? Lord, makakilala rin sila sa iyo. Ano pa? Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 25:46, and this will go away into eternal punishment. Wow! Eternal fire. Amen? Walang hanggang apoy, tapos walang hanggang parusa. Magkaiba yon. Walang hanggang parusa, tas ito, walang hanggang apoy, tas walang hanggang parusa. Eh, sino ang pinaparusahan? Yung mga nagkasala o yung mga matutuwid? Yung mga binanal ng Panginoon o yung mga tumanggi sa ating Diyos? Ang kapatid, parusahan sila. Hindi lang isang araw. Hindi lang isang linggo. Amen? Hindi lang isang buwan. Hindi lang isang taon, hindi lang 5 taon, 10 taon, 100 years, sabi rito mga kapatid, sila'y parurusahan ng walang katapusan. Pambihirang yan. Kaya alam mo, nung namatay yung mayamang tao, di ba sobrang pakiusap niya kay Abraham? Ito mayamang tao dati, mayabang. Di ba? Kanya lahat lahat ng pagkain nakakain niya mayaman siya Kilalang kilala siya, di ba? Meron siyang pera, meron siyang power, at lahat ng meron siya. Samantalang si Lazarus, pengi naman, ayaw bigyan. Namumulot, sabi rin ng mumu, sa ilalim ng breadcrumbs, sa ilalim ng kanyang lamesa. Abay, tinataboy pa niya, namatay silang dalawa. Ano nangyari kay Lazarus? Nandun sa paraiso nung time na yun, Okay, nandun sa paraiso, mga kapatid, at kasama niya si Abraham. Kasi may namamagitan sa kanila ng yung bangil na napakalalim, wala rin katapusan ng lalim. Nasa napunta yung mayamang tao? Nandun sa kabila. Mga kapatid, siya'y nasa impyerno. Naalala niya mga kapatid, una nakiusap siya, Lazarus, pwede bang mo ako ng isang patak na tubig? O sa palagay mo ano ang mangyari sa isang patak na tubig kung ang init ay 900,000 Celsius? Makakarating ba yon? Yung isang patak ng tubig? Diba? Hindi. Bihira na. Hindi makakarating. Okay, sumunod. Naalala niyo yung 5 niyang kapatid na lalaki na buhay pa. Ano sabi niya kay Abraham? Amang Abraham, meron pa po akong 5 kapatid na lalaki. Nagmamakaawa po ako sa inyo, pabalikin niyo po si Lazarus, puntahan silang mga 5 sa aming bahay, bigyan sila ng babala na nandito ako sa impyerno. Mga kapatid, ito pang mali natin. Mali ang ating natutunan dati
na tayo mga buhay ay nananalangin sa mga patay. Mali po yun. Ang nananalangin talaga ito, silang mga nangamatay para sa atin. Yung po, yung nasa impyerno ng panalangin niya, maawa ka na mga Abraham. Pabalikan mo si Lazarus, nakikiusap siya. Meron pa akong 5 kapatid na lalaki, ayoko po silang mapahamak dito. Mga kapatid, listen. Tayo mga buhay, wala na po tayo magagawa sa mga nangamatay na. Amen? Pero sila may magagawa sa atin, pinapanalangin tayo. Tayo mga Kristyano ng panalangin ng mga mahal natin sa buhay, magpatuloy kay Kristo, amen? Maging matapat, maglingkod kay Kristo. Pero yung mga taong namatay na nasa impyerno ng panalangin nila, dalangin namin na may mga pumuntang Kristiyano sa aming lugar upang bigyan ng babala ang mamahal namin sa buhay. Mga kapatid, ang totoo niyan, wala na tayong magagawa sa nanay ko, patay na siya eh. Wala na akong magagawa. Tatay ko, kapatid ko, pamangkin ko, apo ko, namatay na sila, wala na akong magagawa. Pero sila may nagagawa para sa atin, hindi mo lang alam. Sabi ng Bible, nananalangin sila para sa ating mga buhay. Kaya mali yung sa Bible din, wala naman tirik-tirik ng kandila, kaya hindi tayo nagtitirik ng kandila sa mga bahay natin. Nakuha niyo mga kapatid? Kung sila'y Kristyano, nasa piling na sila ng Panginoon. Nakuha, wala ka nang makikita sa Bible na mga Kristyano dyan. Wala, mga kapatid. Pag sila'y nangamatay na wala na tayong magagawa sa kanila. Kung sila'y Kristyano, nasa langit na sila kasama ng Panginoon, inaaliw doon ng Diyos. Sila'y nananalangin para sa atin. Nakakalunos nga lang yung mga tao sa impyerno, how they wish, how they call, how they yell from their loved ones, mga kapatid, na makakilala rin kay Kristo. Mga kapatid, hell is true. Amen? Hell is eternal fire. Pangalawa, hell, sabi doon, is eternal punishment. Walang hanggang parusa. Pambihirang yan. Kaya alam mo, sabi ng Bible nga, may mga ilang paalala pa rito na mabuti pa hindi ka na lang sana sinilang. Kaysa mapahamak yung kaluluwa mo sa impyerno. Mababasa natin yung mga talata mamaya. Okay? So, hell is eternal fire. Sabi dyan, hell is eternal punishment. Ano pa? Sumunod na talata. Ayan. Sabi rito, kung ang masasama ay mapupunta sa walang hanggang apoy at walang hanggang kaparusahan, tayo naman na mga tumanggap kay Kristo, saan tayo pupunta? Tinawag tayong righteous, saan tayo pupunta? But the righteous, sino yun? Tayo. Into eternal life. Wow. Doon tayo sa buhay na walang hanggan. Kapiling ng Panginoon. Di ba kayo masaya? Amen? Abay mga kapatid, sabihin natin, sabi ng Bible, di ba? Oh, what shall it profit a man? Gising! Yung katabi mo, gisingin mo, baka tulog na. Oh. Gising! Ay, ikaw din, bahala ka, ikaw ang lugi. Kami gising, nakikinig. Sabi ng Bible, he that had ears, let them hear, di ba? Kayo may mga tenga, makinig kayo. Okay, matulog. Baka unsave ka. Katakot yun. Natutulog ka, unsave ka. Okay, sabi diyan, but the righteous into eternal life. Wow. Praise the Lord. Amen. Nakilala natin si Kristo. Kasi mga kapatid, kung hindi, nandun ka sa eternal fire, nandun ka sa eternal punishment, pero tayo mga kapatid, na nakilala kay Kristo, dito tayo sa eternal life. Amen? Praise the Lord. Meron tayong katiyakan ng langit. Sabihin natin, Pastor, hindi tayo sa ngayon pa'y nabiyayaan ng magandang buhay. Maraming pera, magandang tahanan, maraming sasakyan, iba pa. Pero isipin mo, meron tayong eternal life. Amen? Bagay lang yun, hanggang dito lang sa mundo. Pero pag sila namatay, wala mga kapatid, kahit piso, mamera, pag namatay ka, may madadala ka. Mga kapatid, mabubulok nga yung katawan mo, pati damit mo sa lupa. Minsan, pag-aagawan pa ng supulterero yung sing-sing mo eh. Diba? Yung ngipin ng ginto, kinukuha. Hanggang dito lang. Pero mga kapatid, mayroon tayong katiyakan ng langit. Hindi ka ba masaya nun, mga kapatid? Okay, praise the Lord. Tama yun. Masayang masaya. Praise God. I'm saved. Amen? Diba ang ganda ng awit na, Glory, I'm saved. Diba? I'm saved by the blood of the crucified one. Ang ganda ng kantang, mga kapatid.
Save, di ba? Save. My sins are all pardoned, my guilt is all done. Save. Ligtas, iba ligtas. Yung lahat ng aking sala, parusay, lipas na. At ako'y, mga kapatid, pinatawad sa pamagitan ng banal at dalisya ng dugo ni Kristo. Praise the Lord for that. Mga kapatid, meron po tayong eternal life. Okay, ang mga tao, ito yan, di ba? May mga taong mamamatay tao, mga kriminal. Minsan pag ganyan, ang hirap mawitnessan pag napakatigas ng puso, amen? Pero pag ang Diyos ang pumilo sa kanila, mga kapatid, walang imposible. May mga taong ganyan, dati rin akong sugarol Baraha. Paborito ko rin naman yan dati. Dati nung bata kami, yung sugal na, ano yung sugal? Touching. Cara Cruz. Yung tinatawag na person. Tapos yung huhulaan yung number sa, iba, yung pataasan na number sa dulo. Doon ako nag-umpisa, palabunutan. Diba? Text, kasi bibili ka, pustahan kayo. Mga simpleng laro, pero sugal pala. O makinig ha, color games. Naalala ko yung color games niyan, banas na banas ako. Yung tanso, inipon ko ng, mga tansong pula at dilaw, inipon ko yun ng 5 taon. Eh, siyempre, bata ka pa, mura-mura no, di ba? Yung 100 pesos, malaking bagay. Isipin mo, ilang taon ko inipon yung tanso. Nagbabalat ka ng wire, mga kapatid, ilang taon yun. Ang dami niya Binenta ko sa junk shop. Nung nabenta ko, napadaan ako ng perya. May mga yung iniikot, tas yung may tali ng nail cutter na may kulay-kulay. May double, di ba? Pag yun ang mo. 10, abay, talo, tas bumabalik. Hanggang yung 100 pesos ko sa pagbibenta ng tanso, naging 200. Siyempre, tuwan-tuwa ako, 200 na. Nalakihan ko na para mas malaki. Mga kapatid, alam mo ba? To cut the story short, yung 100 pesos ko na ilang taong kong pinag-ipon ng tanso, mga kapatid, 0. Ni pisong chichirya hindi ko nakabili. Ni isang candy hindi ko nakabili. Uwi ako ng lugo-lugo ako Sugal. Ito, number 1 din akong sugulero dati. Abay, ngayon, high-tech na. Diba, loto. Loto tayo. Diba? Ano pa? Ay ba, hindi, matindi ngayon. Yung may isabong. Diba? Babaya mo through GCash. Diba, yan. Mga kapatid, yung po'y sugal. Ano mang bagay na tinatayaan ng pera, yung po'y sugal. Nakuha niyo, mga kapatid. Kaya hanggat maaari, mga kapatid, huwag po tayong sumang-ayon doon. Okay, ano pa? So, sabi dyan, no? Ayan. So, paalala sa atin ng ating Panginoon sa Matthew 13 verse 49. Anong sinasabi dito ng Bible? Okay, sabi dyan, no? The angels will come out and separate the evil from the righteous. So, it will be at the end of the age. So, yung mga matutuwid, titipunin ng Panginoon, ng mga anghel. At silang mga kapatid, silang mga hindi sumampalataya kay Kristo, pag-iwalayin, mga kapatid, ang sa Diyos, ang mga binanal, at yung mga taong makasalanan, sabi diyan, sila itatapon sa lawa ng apoy. Okay? Tapos na tayo dyan. Okay, next. Ayan. So, sabi dito, mga kapatid, pangatlo, so una, hell is eternal fire. Tama? Pangalawa, hell is eternal punishment. Pangatlo, hell, sabi diyan, there shall be weeping and gnashing of teeth. Pangatlo yung mga kapatid. Pangapat, what is hell? O, isipin mo yun dyan ka sa kalagitnaan na lang ng baga na lang. Yung panggatong na, uling, pinaypayan, tas doon ka ilagay, siguro magtitinik-tinikling ka doon, sa sakit. Yung pa lang ilang degrees Fahrenheit pa lang yun, mga kapatid. Isipin mo, nandun ka sa 1,000 Celsius na init. Molten iron, wow. Mga lusaw na bakal.
Grabe mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po iniligtas ng ating Panginoon dyan. Ay, ito sabi ng Biblia. O, makinig ha. Ito yung sinasabi ko sa iyo na sa inyo mga kapatid na may higipang sana hindi na lang sinilang kung sa impyerno ka lang pupunta eh. Anong sabi ng Bible sa Mark chapter 9 verse 43? And if your hand causes you to sin, cut it off. Kung ang iyong kamay nagdudulot sa iyo na makagawa ka ng kasalanan, mas mabuti pang putulin yan. Sabi niya no, sabi ng Bible sa Mark 9:43, basahin po natin sabay-sabay, it is better for you to enter life crippled than with two hands go to hell. Mga kapatid, bibigyan tayo ng babala. Mas maganda ng lumpo ka, putol ang mga kamay mo, kaysa buo nga, natapong ka naman sa impyerno. Yan ang sabi ng Bible, hindi po exaggeration yan. Buo nga ang kamay mo rito. Sabi natin, normal ka. Tapos si Ariel, ganyan ang sitwasyon, nakaganyan siya. Si Ariel Cristiano, mabuti pa siya. Kaysa sa'yo, na normal, kumpleto ka. Pero hindi ka naman nakakilala kay Kristo, mga kapatid. Sayang. Sayang yung buhay mo, sayang pinanganak ka pa. Sa impyerno ka rin lang pala pupunta. Nakakalungkot mga kapatid. Okay, sumunod. To the unquenchable fire. Wow, pang-apat. To the unquenchable fire. At yung kanina, eternal fire, walang hanggang apoy. Ito naman, unquenchable fire. Hindi mapatay-patay na apoy. Isipin mo mga kapatid. Hindi mapatay-patay na apoy. Walang tamatayang apoy. Ano nga naman ang ipambubuhos mo doon? Kahit mga kapatid, yung buong dagat pa sa karagatan, yung tubig dyan mga kapatid, kulang pa rin eh. Walang katapusan yun eh. Nakuha niyo mga kapatid, kaya grabe ka, gila-gilala sa impyerno mga kapatid. Kaya tayo mga Kristyano mga kapatid, napakahalaga, nabigyan natin ng pansin ang sinasabi ng Biblia, makinig tayo. Okay, sabi no, kanina kamay, ito naman sumunod paa. And if your foot causes you to sin, cut it off. Putulin mo na lang. Pag yung paa mo ay nagdudulot sa iyo sa kasalanan, nagdadala sa iyo sa kasalanan. Bakit, pastor? Ano sabi ng Biblia? It is better for you to enter life lame. Mas maigi pa raw. Makinig ha. Naputol ang iyong mga paa, ang iyong mga braso, than with 2 feet to be thrown into hell. Nabuo nga ang iyong mga paa, itatapong ka naman sa impyerno. Okay, next. Sa mata. And if your eye causes you to sin, tear it out. Sa wikang Tagalog, kung dahil sa iyong mga mata, mga kapatid, nagdudulot yan ng kasalanan sa iyo, ano sabi ng Panginoon? Mas maigi pang dukutin mo ito. Bakit po, pastor? Ano sabi ng Biblia? Than with 2 eyes to be thrown into hell. Sino nagsabi niyan? Mismong si Kristo. Pastor, anong tinutukoy nun? Dudugutin mo ba talaga ang mata mo? Puputulin mo ba talaga ang kamay mo? Puputulin mo ba ang paa mo? Makinig mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng mga kapatid, disiplina. Kontrolin mo. Amen? Amen? Abay, kung hindi mo kontrolin yan, mas maigi pa nga, putulin, dukutin. Putulin parehas. Mga kapatid, tayo mga Kristyano, mga kapatid, actually, hindi lamang naman ito paalala sa mga unsaved, sa atin din, na napakahalaga po kahit ako'y pastor, tayong lahat, abay, disiplinahin po natin ang ating mga mata. Disiplinahin natin ang ating mga paa, disiplinahin natin ang ating mga kamay, disiplinahin natin ang ating mga dila, disiplinahin natin ang ating mga sarili. Hello? Bakit? Abay, Kristyano ka, anak ka ng Diyos eh. Dapat kung may disiplinado dyan, sino? Mga unsaved? Abay, dapat kung may disiplinado dyan, number 1, ikaw, ako, tayo mga Kristyano. Kahit nasaan ka.
Sabi niya, no? And cast the worthless servant into the outer darkness. Wow, uy, panglima. Ang hell, mga kapatid, hell is an outer darkness. Mga kapatid, outer darkness. Pag sinabi mong darkness, na total dilim. Ano lang, pastor, makikita mo? Yung apoy lang, mga kapatid. Tapos ang dilim sa paligid, tapos apoy na makikita mo. Anong pakiramdam? Ibang hirap. Nakatakot. Kakapitan ka ng takot, hilakbot, mga kapatid. Saan to patutungo? As walang katapusan. Wow. Okay, dito ako magtatapos. Alam nyo ba, siguro baka may kamag-anak na nagkwento sa inyo nito. Alam niyo yung mga tao muntik-muntik nang mamatay? Anong tawag doon? Near-death experience? NDE. Pag sinabing NDE, near-death experience, sila yung mga taong ilang araw nang nakatulog na akala'y patay na. Na-aksidente tapos ang tagal magising. Alam mo, pare-pareha sila ng experience sa kanilang mga sarili. Nakarating kami sa impyerno. Nakita ko rin yung apoy. Marami akong video rito, mga kapatid, susunod next Sunday. Palabas ko sa inyo. Pareha sila ng sinasabi. Ano ibig sabihin, pastor? Nagkataon lang ba? Hindi po, mga kapatid. Tama pong Biblia. Amen? Binibigyan po tayo ng babala at paalala that there is heaven and there is hell. May purgatorio bang sinabi sa Biblia? From Genesis hanggang Revelation, wala. Mayroon bang sinabi diyang limbo? Wala rin. May lupa, earth. Amen? May heaven sa mga taong sumampalataya kay Kristo, at meron namang hell, lake of fire, sa mga tumanggi sa ating Panginoon. Kayo ba'y ligtas na, mga kapatid? Abay, liwanag tayo ng sanlibutan, mga kapatid. Ikwento natin, amen? Ibahagi natin ang pag-ibig, ang pagliligtas ni Kristo sa mga mahal natin sa buhay, amen? Sa mga kaibigan mo, sa mga katropa mo, mga kapatid, kahit pa sa mga taong hindi natin kilala, na merong hell, amen? Ang hell ay walang hanggang apoy, walang hanggang kaparusahan, may paglangit, may sobrang pag-iyak, panagoy, at sa langit-ngit na mga ngipin sa sobrang sakit. Merong outer darkness, mga kapatid, madilim, mga kapatid. Ano pang sabi ng ating Panginoon? Unquenchable fire. Apoy na kung saan hindi matupok-tupok. Yun yung mga mapupuntahan ng mga kamag-anak natin, kaibigan, kapitbahay, mga taong hindi nakakilala kay Kristo. Kaya mga kapatid, anong trabaho natin? Amen? Ibahagi si Kristo sa ating mga kaibigan. Ibahagi sila. Amen? Sa ating mga mahal sa buhay. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, sa oras mong ito, Panginoon, purihin ka. Maraming salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin sa iyong mga salita. Paalala na kung saan, mga kapatid, para sa aming magkakapatid na Kristiyano, paalala na meron po kaming tungkulin bilang mga Kristiyano, Panginoon, na paalalahanan ng aming mawala sa buhay, paalalahanan ng lahat, Panginoon, na may nagbabadyang kapahamakan sa mga taong hindi nakakilala sa iyo, sa mga tao, Panginoon, na hindi po sumampalataya sa iyo at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Lord, kami po, O Diyos, ay binigyan mo ng responsibilidad na mga anak mo Kristiyano, na kami po magdadala ng mensaheng ito sa mga tao. Lord, dalangin ko nga rin po, Panginoon, ilagay mo sa aming puso ang pagmamahal, ang pag-alala, at ang habag at awa sa mga mahal namin sa buhay, kaibigan, kapitbahay, at sino mang mga tao na dapat po namin ikwento at ibahagi ang pag-ibig mo, Diyos, ang pagliligtas na gawa mo para sa mga taong wala pa sa iyo. Lord, dalangin ko, bigyan mo kami ng init sa aming mga puso, apoy, enthusiasm,
na ibahagi at ikwento ang aming mga testimony nung nakilala ka namin sa mga taong wala pa sa iyo. At Lord, dalangin ko patuloy po kayong magligtas ng mga taong wala pa sa iyo, mga taong mapapahamak sa impyerno. Buksan niyo po patuloy ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, at sila po'y dumako sa iyo, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, binabalik po namin sa isang lahat ng kapurihan sapagat itong aming dalangin. Salamat po, Panginoon. Purihin kang muli sa ngalan ni Jesus. Amen. Be seated. Nais ko pong ihandog pong awit na ito. Okay na si Jay. Awit po ako ng isang awit para sa inyo. Nais ko pong awitin kong buhay na may katiyakan. Kristo, buhay ko'y may katiyakan. Siya lamang ang tangi kong kaibigan. Kailangan pagsubok ngayon ay aking maharap. Mamaya na yung ganyan. Tunay, tayo'y di pababayaan ni Jesus. Ang buhay sa mundo'y mayroong hangganan. Kay hirap at walang patutunguhan. Kung hindi mo kilala si Kristo, amen? Salamat kay Jesus, ako'y natagpuan. Ang buhay sa Kanya'y may katiyakan. Ay Kristo, huwag ka nang mag-alinlangan. Siya lamang ang tangi mong kailangan. Pagsubok ngayon ay aking maharap. Tunay, tayo'y di pababayaan ni Jesus. Ang buhay sa mundo'y mayroong hangganan. Kay hirap at walang patutunguhan. Salamat kay Jesus, ako'y natagpuan. Ang buhay sa Kanya'y may katiyakan. Ang buhay sa Kanya'y may katiyakan. Amen? Eh, Kristo may katiyakan yung buhay natin. Amen? Ayan, praise the Lord, no? Siya'y nagpakilala sa atin at siya'y ating nakilala. Sa Diyos po ang papuri, no? So mga kapatid, sa susunod po, kung kayo po may mga bilang, gusto niyo mag-special numbers, mag-ready po kayo, no? Sabihin niyo lang sa akin, Pastor, okay ba itong aawitin ko sa linggo? Mag-practice po kayo. No, duet, o kaya solo, grupo, yan. Para meron po tayo mga special numbers. Okay, tawagin po natin ating mga ushers. Maganda po tayo sa pagkakaloob. Si Jay, okay na ba to?